Ahas sa Senado. Nako, Senador Pantakip kay Tamba. Ayan, nako po. Pinagkanulo ang kapwa senadora. Yan mga kaubayan, patungkol po riyan ang ating vlog ngayong araw na ito. So ito mga karibyo natin, pakinggan po natin ang video ito na kung saan kataksilan o mga umalingasaw sa Senado. Boy Takip at Totasen na bulabog, tunay na kulay, nilantad. Grabe! Aba, ito pakinggan po natin ito at bigyan po natin ng reaksyon mga kaubayan. Ito na po. Mga senador at kongresista, kakasuhan na umano sa susunod na linggo kaugnay ng anomalya sa DPWH. Aba talaga naman. Sa January 15, itutuloy na ang kaso laban kina Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. at Congressman Edwin Garjola. Ang mga kakasuhan, ito yung mga binanggit ni Yusek Bernardo, no? Tama, Jen. Ayun. Mga senador at kongresista, kakasuhan na umano sa susunod na linggo kaugnay ng anomalya sa DPWH. Aba talaga naman. Sige nga, Mian Corbera, sino magkakaso sa kanila? Magandang hapon, Jen at Delson. Nakakuha ng impormasyon si Senator Amy Marcos na kakasuhan na sa susunod na linggo ang ilang senador at kongresista na isinasangkot o dinadawit sa anomalya sa flood control projects. Batay daw sa kanyang nakuhang impormasyon, sa January 15, itutuloy na ang kaso laban kina Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. at Congressman Edwin Garjola, kasama na si Benguet Representative Eric Yap. Kumpleto na raw ang mga ebidensya at pwede nang i-file sa korte. Sa nakitang draft ni Marcos, wala daw nakalap na direct evidence na mag-uugnay kina Senator Francis Escudero, Mark Villar, dating Senator Grace Poe at dating Senator at ngayon Makati Mayor Nancy Binay. May impormasyon din ang mambabatas na bubuwagin na umano ang Independent Commission on Infrastructure sa February 1 dahil lumilitaw na lumampas na raw yung target ng ICI na may makakasuhan ng hanggang noong December 15. Kaya tanong ngayon ni Marcos, bakit yung Senado ang pinupuntirya? Dismayado ang senador dahil pinupuntirya ang mga senador pero tahimik daw sa iba pang mambabatas na iniugnay naman sa kaso kabilang na si dating Speaker Martin Romualdez kahit na pinangalanan ito ng mga testigo sa Senado. Pangamba niya. Correct mga kaubayan. No? Bakit mga senador lang po ang tinatarget ninyo? Ha? Bakit mga senador at ipinangalanan din naman po si Speaker Martin Romualdez, si former Speaker Martin Romualdez. Bakit hindi kasama dyan sa kakasuhan? Diba? Huwag niyong sabihing walang direktang ebidensya kay Romualdez. Even the President is accountable pagdating po dito mga karbi natin Kasi tingnan mo hindi naman po, sabihin na natin nag-insert ang mga senador, nag-insert po ang mga kongresista. But at the end of the day, kanino pong pirma? Sabi nga po ni BP Sara, ang pirma niya po ang magpapatunay na siya po ay involved dito sa korupsyong ito. Diba? Ang pirma po ng presidente ang magpapatunay na alam niya po ang mga insersyong ito. Kasi hindi ka po pipirma mga kaubayan, no? Kung hindi mo alam ang isang bagay. Diba? Pag pumupunta nga tayo sa PAO, diba? Sa Public Attorney's Office, diba? Tinatanong tayo, kung alam ba natin ang isang bagay bago natin pirmahan, diba? Even magpaano ka lang, magpagawa ka ng affidavit, diba? Tinatanong ka kung alam mo ba itong pinipirmahan mo, no? Diba? Yan pa kaya presidente yan Dapat alam niya kung anong pinipirmahan niya. Isa lang po ang gusto kong i-point out dito mga kaubayan. Hindi po mga makakapangurakot itong mga hinayupak ng mga senador, itong mga hinayupak ng mga kongresista kung hindi po pinayagan ni Presidente Bongbong Marcos sa papamagitan ng kanyang pirma. Diba? Baka hindi na mapapanagot ang mga tunay na mastermind sa pagwaldas
sa pondo ng taong bayan. Yung mga kakasuhan, ito yung mga binanggit ni Yusek Bernardo, no? Meng? Tama, Jen. Ayun. Bukod sa mga binanggit nung iba, parang wala na, no? So, para bagang lumilitaw ngayon na tama yung hinuha ng iba na baka maging star witness itong si Yusek Bernardo. Kasi yun ang kinuhang mga kakasuhan eh. Meng? Tama dyan, kung may babatay yan, doon sa kanya mga submit yung affidavit at mga statement niya sa mga investigasyon ng Senado. Ayun. So, abangan natin. Ano ha? So, by February 1 pala na, saan bubuwagin ng ICI? Sabi, pero may denial na ginawa ang ICI dito. Ganon. Sabi niya, wala naman kaming nababalitaan na yun. Sabi lang daw po ito ni Senador Isa pa po itong ICI mga kababayan, no? Ha? Iisa na lang po ang miyembro, patuloy pa rin sa pag-iimbestiga. Kung nung ang 4 kayong miyembro ng ICI, no? Hindi nyo kinaya yung pag-iimbestiga. Ngayon pa kayang nag-iisa ka na lang. Dapat dyan buwagin mga kababayan. At kung pwede lang ibalik sa kaban ng bayan ang pinambayad sa kanila. Kasi wala naman po silang ginawa. Wala naman po silang accomplishment. Dapat ibalik sa kaban ng bayan po yung ipinasweldo, no? Lahat po ng pera na iginastos dyan sa ICI na yan. Di ba? Kasi sinasabi nga ng iba, the ICI is unconstitutional mga kababayan. Di ba? Amy. Okay, Pero sabi ng ICI mismo, wala naman po na ganyang balita. Hindi, pero sa tingin ng tao, parang dapat nang buwagin. Wala atang napakinabangan doon sa mga naging pagdinig nila. Nagamit ba sa Yun nga ang problema eh. pagkakaso? Sa Sandigan Bayan ba, meron nag-push through na sa mga... Di ba may pinasasampi ang kaso? Sinasabit lang nila sa ombudsman. Kasi ombudsman na nagpapail ng kaso eh. Di siguro bukas, i-box populi natin kung dapat na nga bang buwagin yung ICI na yan. Ano ha? Kasi ang natira na lang si Andy Reyes eh. Di ba? Correct. Ay si Brian naman, hindi naman miyembro ng commission eh. Parang executive director siya, di ba? At tagapagsalita. Oo. Tapos si... Nartates, yung ano. Hindi, hindi Nartates, Asurin. Tama. PNP chief nga pala. Si Asurin na yun, investigator naman yun. Oo, investigador. Pero yung mga commissioners kasi, chairman, tsaka dalawang commissioner, wala na eh. Nag-resign na, no? Oo. Hindi naman tayo pwede iligay doon. Pwede naman, kung gusto niyo. Ayoko, walang sweldo doon eh. Walang sweldo, pati stapler, wala eh. Nako. Eto ang bagong balita, Jen. Ano yan? Nako po, patatalsikin palang presidente. Teka, huwag na lang tayo madamay-damay sa usapin na yan. Kasi daw, illegal yung ginawa eh. Unlawful. Kailangan daw Labag sa batas? Oo. Eto, teka ha, pinabasa ko eh. Mabigat yan. Ito, i-impeach dyan ang presidente. Hindi, wala pang nagpa-file. Kasi ang alam ko, sa vice presidente, baka daw meron, pero presidente, meron na. Meron, eto. Ba? Eto, ho. Mabigat nga yan. Teka ha. Ako, ayoko sana ng impeachment, Nelson. Sa alam mo naman, nagkakahati-hati ang bansa natin kung impeachment ang pag-uusapan eh. Teka lang. Sino ba yan? Ayun. Delikado na tayo dyan. Ayun! Meron na raw truck ng pulis sa kanto eh. Hindi. Sa ano ito? Sa Amerika. Ay! I-impeach nila si President Donald Trump dahil dun sa pagsalakay sa Venezuela. Ay, yung extra kay President Maduro. Yes. Pero, hihintayin muna nilang matapos yung may midterm election yata silang parating eh. Magbobotohan ng mga representatives, mga mambabatas. Pagka daw natalo ang Republican, maraming nanalong Democrats, tanggal si Donald Trump. Kasi ngayon pala nakaumang na yung impeachment eh. Pangalawang pagkakatanggal niya, pagka nagkataon, na iba na-impeach siya nung nakaraan. So yan mga kababayan, bago po natin ipagpatuloy yung impeachment na ito kay President Donald Trump, di ba na pag-uusapan po kanina na yung mga senador ay kakasuhan mga kababayan, no? At nasabi rin kanina
nasambit rin ang pangalan ng General Pukis, di ba? Dahil nga po riyan mga kaubayan, eto, mayroon po tayong ipapakita sa inyo. Ito pong si Attorney Jesus Falses, no? Sabi niya po dito mga kaubayan, sabi ni Tweety Bird, after General Pukis, susunod na din lalabas mga warrant or charges for inciting to the sedition nina Mike Defensor, Kiko Barsaga at Chavit Singson. Sonist daw, no? Yung kay Mike Defensora, paano naman si Jamie Bundok? Aba yan mga kaubayan iniisa-isa po. Kung totoo man itong sinasabi ng attorney Paul, Pulpol, hindi ko alam no? Ni Attorney Jesus Falses, kung totoo man po ito, malaking problema po ito at delikado po ito. Kasi parang ang lumalabas ay nagkakaroon po tayo ng silent dictatorship. Tahimik na diktatorya, mga kaubayan, ang nangyayari sa ating bansa. Pinatatahimik yung mga nag-iingay na mga concerned citizens para sa ating bayan. Bakit ganun mga karibin natin? Bakit ayaw nyong lumaban ng patas? Alam nyo po mga karibin natin, hindi po sa nagyayabang ang mga DDS, no? Pero sa panahon po ni former President Duterte, wala ka pong makikita ang ganitong inciting to sedition na yan. Diba? Kahit pang ibato mo kay former President Duterte, hindi ka kakasuhan ng inciting to sedition. Because it is part of being a democratic country. And President Duterte knew about it. No? Hindi lang natin alam kung ang Presidente Bongbong Marcos Jr. ay alam din po ang mga karapatang pangtao na ito, mga kaubayan. No? Kasi bakit nila magsalita ka lang, inciting to sedition na agad? Diba? Hindi na ba pwedeng punain ang gobyerno natin ngayon? Diba? Nakakaloko din minsan mga kaubayan, no? Kawawa naman po yung mga taong makukulong, diba? Buti nga si General Pukis ay nakapagpiyansa po. 44,000 yata yun, no, mga kaubayan. Buti sila may 44,000 na mga karibin natin. Paano kung mga ordinaryong mga vloggers ang diba, na pumupuna sa gobyerno ang ganun din nila? Wala. Diba? Walang magagawa, mga karibin natin. No? But anyway, ano pong inyong masasabi dyan, mga karibin natin, dito po sa Tweety Bird ni, ano ba ito siya? Straight ba ito or bayot din ang hinayupak na ito? Kasi, Tweety Bird No? Anyway, yan, former Congressman Mike Defensor, mag-ingat ka raw, sabi po dito, no? Binabalaan ka na, binagbabantaan ka na. Na ikaw na ang susunod. As soon as daw, ikaw ang pinaka. Pinaka ka na, mga senator. Pwede maging senator to, si Mike Defensor, di ba? Former Congressman Mike Defensor, pinagbabantaan o binabalaan ni Attorney Jesus Falses na baka siya na ang susunod na ipapahuli ng administrasyong ito. Ayan mga kaubayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang at eto, balikan po natin si Trump mga kaubayan. Ito, pakinggan po natin to. Oh. Hindi lang kasi ito mga mamabatas ng Amerika ang pumupuna doon sa ginawa niya dyan Ayun nga. Alam mo ba, pati pala United Nations, yung UN Security Council. may statement na ang sabi ng United Nations, the US has made all states less safe around the world. Hindi na ligtas ang mga estado sa buong mundo. Kasi nga, meron babala si Trump na pwedeng gawin ito ng US. Yes. The US may carry out intervention elsewhere in the world. Yun na nga. Ayun. Yung nga sinasabi natin Oo. Sa ang kabilang Kung iisipin talaga natin, napakasama ni Trump, no, mga karibin natin. Pero,
kung aalamin mo naman siya, no, kung bakit ginawa yun ni Trump. Kasi nga po, nag-import, export-import na ang tawag dyan, mga kaubayan, no? Oh, binabagsakan na po sila ng droga ng presidenteng yan, di ba? Oh, binabagsakan po ang Amerika ng droga, kaya po ganun. For example, mangyari po sa atin, sa Pilipinas, no? Pero wala naman tayong kapangyarihan ganun. We are not a superpower, di ba? Pero for example, may isang presidente na binabagsakan ng Pilipinas ng droga, hindi ka ba magagalit? Sa bagay, ang presidente natin ngayon, hindi naman I don't know, kung galit ba sa droga ang ating presidente Bongbong Marcos Jr. Pero kung galit yan, mga kaubayan, maybe if we have a power to do the same with the US, gagawin din di ba? Sino bang bansa ang I'm not dinidepensahan. I'm not defending the US, but kung iisipin mo, kung sa bansa mo rin mangyari yon, no, binabagsakan ng droga, hindi ka ba magagalit? If you are capable of such power, bakit hindi mo gamitin, di ba? Oh, pero hindi nga lang, hindi nga lang po maganda sa paningin ng ibang bansa kasi pwede nilang gawin anytime. No? Pag gustuhin pala nila, pwede ka nilang di ba? Pwede ka lang salakayin. Alright? Ano po ang inyong opinion dyan, mga karibyo natin? I-comment nyo na lang po. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.